mong sinasabi? Ang dami mong satsa. What's your damn problem? Hindi ganyan makipag-transaksyon ng mga Montenegro. Pagbabayarin ko ang mga Montenegro. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Palpak nga ang gagawing transaksyon ni David kay Mr. Tolentino. Nagpakita kasi siya ng kayabangan kaya nagalit ang matanda dahil hindi daw ganito makipagtransaksyon ng mga Montenegro. Pero nagalit lang si David at sinabing ibahin daw siya. Tinawag niya pang walang pambayad si Mr. Tolentino. Nagmamadali na kasi si David. Gusto niyang tapusin agad ang transaksyon dahil kailangan niyang makauwi sa San Dimas. Ngunit hindi siya makakauwi dahil palpak ang lakad niyang ito. Hindi siya papayagan ni Ramon dahil sa kayabangan ni David ay unti-unti nang mamalasi ng mga Montenegro. Totoo nga ang sinabi ni Pablo noon na ang kayabangan ni Montegago ay ang magpapabagsak sa pamilya Montenegro. Malaki ang mawawala kila Ramon dahil sa palpak na transaksyon ni David kay Mr. Tolentino. Pero mas malaki ang mawawala sa kanila mamayang gabi dahil sasalakayin ng Red Phoenix ang bodega ng mga Montenegro at kukunin nila ang lahat ng mga produkto. Sa kabilang banda naman ay magugulat si Don Julio kapag makita niya si Marcelo. Akala niya ay pinatay na ito ni Olga pero buhay pa pala. Ngunit hindi niya ito pwedeng galawin ngayon dahil kanang kamay ito ni Senyor Facundo. Kapag ginalaw ng mga Montenegro si Marcelo ay mapuputol ang alyansa nila sa mga kabalyero. Ngunit paano nga ba nabuhay si Marcelo sa kabila ng maraming beses itong pinutukan ni Olga? Malamang ay plano ito ni Olga na buhayin si Marcelo. Kaya noong pinutukan niya si Marcelo ay nakapikit siya at sinadya niya talagang daplisan lang ito para mabuhay pa. Kaya lagot si Olga kay Ramon at Don Julio dahil hindi niya tinuluyan si Marcelo noon. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!